siguro estimate ko no, kung mga murang printer lang yung gagamitin ninyo, mga 30 siguro kung gusto niyo ng mga may mags printing or mabababa lang na specs na printer, ganyan yung mga i-ready ninyo. Malalaman niyo yan pagka bumili na kayo ng mga item sa market. Alam ko mga tropa, matagal nyo nang inaabangan etong content natin at marami na rin nagtatanong talaga neto nung simula ko pa lang na ginawa yung vlogs natin dito sa YouTube channel natin. Magkakano nga ba ang pwede nating kapital or magkano yung magagastos natin dito sa printing business natin? Kung interesado ka sa video na to mga tropa, I highly recommend na panoorin mo muna yung part 1 at part 2 ng content natin na series na ganito. Merong title na Printing Business Okay Pa Ba Ngayong 2026 at Printing Business Papaano Magsimula ngayong 2026. Panoorin nyo muna yan para kahit papano kompletos recados yung mga information na makukuha ninyo. And without further ado, simulan na natin to. At sinasabi ko nga sa inyo mga tropa, hindi naman tayo pantay-pantay ng estado sa buhay. Yung iba kahit papano nakakaangat-angat, kaya syempre kayang-kaya nilang bilhin yung mga presyuhan na mga makikita nila dyan somewhere out there. And syempre naman, kung medyo saktuhan lang talaga yung pera mo, talagang manood ka sa akin at malalaman mo kung saan makakabili ng mura at kung ano talaga yung mga tunay na presyo. At lagi ko sinasabi, research is the key mga tropa. So bago ko simulan to, isi-share ko muna mga tropa no, kung magkano yung naging kapital ko sa pagsisimula ng printing ko before. Sa mga hindi nakakaalam mga tropa, field auditor ako sa isang private company before and gusto ko lang talagang mag-additional ng printing as in yung print lang ng documents kasi nagkaroon ako ng work from home before. And syempre nasa bahay lang ako para additional income din, bumili lang ako ng printer na nagkakahalaga ng 7,000, Epson 3110 yung pinaka-printer ko noon, and bumili lang din ako ng laminating machine at syempre 1,500 yung pinaka-presyo noon. Yung another 1,500 ayun naman yung pinambili ko ng consumables, bond paper, sticker paper, photo paper, etc. Umabot lang ako ng 10,000 pesos. As in, halos 10,000 pesos lang yung nagastos ko sa pagsisimula ko ng printing. And syempre, bawat printer mga tropa, may mga capabilities siya na akma sa mga serbisyo na ibibigay mo sa mga customer mo. So sa halagang 7,000, na-accommodate ko na yung mga customer ko dito. Nakapag-print na ako ng as in photo paper, mga sticker dun sa printer ko na tig sa 7,000. So as times goes by mga tropa, dumadami yung mga customer ko at nakukulangan sila sa serbisyo na ibinibigay ko sa kanila. So naghahanap na sila ng magagandang sticker, yung talagang machine cut. And syempre ako, as nagtatrabaho rin ako before sa isang private company na as in field auditor ako, nagba-vlogs na rin talaga ako. Ang dami kong mga contents din mga tropa. Bukod dito sa printing channel natin, mayroon pa akong mga iba pang YouTube channel, hindi lang etong printing. And syempre, nakapag-isip-isip ako, nagpiprint na rin talaga ako ng mga documents. Bakit hindi pa ako mag-print ng mga stickers? So, nag-isip ako kung papaano yung didiskartehan ko. So nag-research muna ako kagaya ng isinare ko sa inyo dun sa previous na content kung saan isinare ko rin kung paano magsimula. So ang nagastos ko for sticker printing, more or less 50,000 mga tropa. Kasi bumili ako ng another set ng printer kasi bawat printer nga may mga kanya-kanyang capabilities yan. Eto akma dito sa isang produkto na to, etong printer na to para dito to, etong printer na to para dito to. Walang printer na kayang i-accommodate lahat ng needs mo. Dapat kahit papano iba-iba yung printer mo. So ayun nga sa printer, halos 20,000 ko siya nabili or 18,000 to be exact, Epson 805. So, syempre kailangan natin ng platter cutter kung saan yung machine yung magka-cut ng mga stickers natin. At take note, hindi lang stickers ang ika-cut ng binili ko na cutter platter, which is yung Cameo number 4. Yun yung version 4. Parang around 18,000 ko siya nabili. So, ayun nga, suma total, kung mag-a-additional kayo ng printing business bukod dun sa print ng document, inabot ako ng almost 50,000 para sa sticker printing lamang. Dito sa video na to, hindi ko naman sinasabi sa inyo na 50,000 din yung gagastusin ninyo para magkaroon kayo ng sticker printing. Maraming mga brand at iba't ibang brands, iba't ibang models ng printer, iba't ibang models ng cutter platter na pwede ninyong bilhin.
Pero kung gagayahin nyo ako, yung mga brand na ginagamit ko, mag-ready nga kayo ng around halos 50,000 or less. Pero kung medyo budget gaming lang kayo, subaybayan nyo yung video na to at ipapakita ko naman sa inyo yung mga iba pang brand ng mga platter cutter at iba pang model ng mga printer na pwede nyo rin gamitin for printing business. And syempre yung sticker printing na yun, pigment ink yung gamit ko. Yung pigment ink na yun, pwede rin siyang mag-print ng mga document. Matututunan niyo yan sa mga iba ko pang video. So ano yung pinaka-point ko nung introduction ko na to? Document printing, 10,000 magagastos mo dyan, makakapag-laminate ka na. And syempre, given na dapat meron kang computer, 'di ba? Sa printing business, dapat computer yung gamit mo. So kung cellphone lang yung gamit mo, hindi ko siya kahit papano recommended, pero kung talagang gusto mo lang talagang mag-printing pero cellphone lang yung meron ka, tiisin mo na. So syempre sa sticker, halos 50,000 yung nagastos ko, 'di ba? So ang pinaka pinupunto ko dito, bawat niche or ang ibig kong sabihin, bawat product may kaakibat siya na presyo. So syempre, kung magpiprint ka mga tropa ng mga t-shirt, iba rin yung magiging pinakasuma total ng pag-i-start mo ng negosyo. Eto mga tropa, ipapakita ko sa inyo yung mga product na kahit papano, yung mga printer or mga cutter platter or yung mga iba pang mga equipment para magkaroon kayo ng idea, 'di ba? So, eto mga tropa, yung pinaka-printer na napakamura, sobrang mura neto as in. Canon G1010. For as low as 3,000 to 3,500, makakabili ka neto pag sale. So, kung nakikita ninyo dyan, 5,000 siya, ibig kong sabihin, pag sale, tatimingan nyo siya. Pero kung sa physical store kayo bibili, mabibili nyo yan with the price range na ganyan lang talaga. Kaya I highly recommend na sa online kayo bibili or sa mga as in distributor talaga, makaka-discount kayo doon. Huwag kayong bibili sa mga reseller, iba yon. Tinutubuan pa nila yung pinaka-produkto at inuutulang kayo nun. Mag-ingat-ingat kayo sa mga ganon. Yung nagtitinda ng mga Epson 121 na halagang 8,500, inuutulang kayo nun. Dahil 5,000 lang talaga ang pinaka-presyo niyan at makakabili ka pa nga niyan for as low as 4,500 pagka naka-sale. So ano yung point ko dito? Kung printing lang yung gagawin mo, as in print ka lang ng document, makakapag-start ka na for as low as 3,000 to 5,000 kasama na yung mga consumables. So dadagdagan mo na lang siguro siya ng mga laminating machine na nagkakahalagang 1,500 to 1,700 nowadays. 'Di ba? So, ayun mga tropa, at least nagkaka-idea na kayo. So, sa printer, eto yung pinakaunang printer na ginamit ko. Epson 3210. So, eto latest version na to kasi first version pa yung nabili ko na printer. So, 10,000 na siya ngayon. Syempre, dumadami yung mga bumibili ng mga printer na ganito, kaya tumataas siya. So, ayan, kung bibili kayo, dapat may mga vouchers kayo na makukuha. Online lang kayo bumili, mas tipid. Hindi pa kayo hassle sa pagbitbit. Pero kung malapit naman kayo sa Manila, mas maganda na bumili kayo doon sa mga may physical store. And sana maka-discount din kayo doon. So ayan, nagkakaroon na kayo ng idea sa mga printer. Eto 3-in-1 printer na siya. Meron siyang scan, Xerox, and syempre, makakapag-print siya. Yun nga lang, ang downside ng printer na to, yung pinaka-flatbed scanner niya, hanggang A4 at letter lang. Pero sa akin, okay na yan. Kaya yan yung pinaka-printer na nagagamit ko dati. And syempre, nung medyo kumikita-kita na ako, nag-upgrade ako ng pinaka-document printing ko. Binenta ko yung pinaka-printer ko na yon, binenta ko rin yung Canon. Eto na yung pinaka-ginagamit ko ngayon. Epson 5290. Eto yung printer ko dito sa gilid, na which is eto yung pang-print ko ng documents. Kasi nga, walang printer na kayang i-accommodate lahat ng needs mo. Pero kung pipilitin mo, nasa sayo na yan kung ano yung gusto mong gawin dyan. Ako, sinishare ko lang yung journey ko, mga tropa. Wag na kayong magsisimula ng napakalaking budget yung ibibitaw ninyo. Yung hindi nyo pa kabisado yung galawan dito sa printing natin na to. So, eto, meron siyang ADF na tinatawag, makakapag-scan ka na dito ng long. 'Di ba? So, medyo may kamahalan nga lang talaga siya, pero kung may budget ka naman, go mo na, 'di ba? Kasi nga ako, dito lang ako nagsimula, tapos in-upgrade ko lang, binenta ko yon, nakabili ako ng ganito. Pero kung gusto nyo na medyo mura-mura lang,
pero print lang talaga yung gusto nyo, maganda na rin yung output. Eto no, Epson 1210. Pero print function lang siya. Yung mga una ko kasi na nabanggit, print function lang din to, kagaya na itong Canon G1010. Yun nga lang, hindi ganun kagandahan yung kanilang output when it comes sa mga image. Pero pwede nyo na rin pagtyagaan, sa totoo lang, pwede naman na talaga. Okay na rin, yun nga lang, dye ink lang talaga si Canon. So, ang kagandahan ni Epson, naku-convert mo siya into pigment ink para hindi siya nagpipade ng mabilis. Yun nga lang, etong si Epson 121, hindi ganun din kalinawan yung output niya. Pero as in, pwede na, 'di ba? So, matututunan niyo yan as times goes by kung nandito ka na talaga sa printing natin. Pero kung medyo meron ka talagang budget, meron kang kaya mong pakawalan na pera, kagaya nung sinabi ko nung intro, hindi tayo pantay-pantay ng mga level ng antas sa buhay. Yung iba talaga mga nakakaluwag-luwag at meron silang kayang ipaluwal sa business nila. Kung may pera ka talaga mga tropa, you can never go wrong mga tropa kung mag-e-Epson workforce printer ka na mga tropa ko. Yan na talagang bilin mo, as in, hindi ka magsisisi dyan dahil sobrang bilis niyan mag-print. Pwede siya ng pigment, pwede siya ng dye ink, 'di ba? Pero one at a time lang 'yon mga tropa, no? Kung bibili ka ng dalawa, mas maganda. Yun nga lang talaga, medyo mahal talaga yung presyo niyan. Mahal talaga, 'di ba? Ayan no, may mga model na latest ngayon, ito yung C5890. Eto mga tropa ha, tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng workforce printer, kailangan nyo bumili ng UPS kasi medyo maselan yung mga ganitong printer. Halimbawa, nag-brown out or nagkaroon ng power interruption sa inyo, masisira yung board nila. Kaya kailangan meron kayong UPS dyan, mga tropa. 100% dapat meron kayo nun. And syempre, bumili nga kayo ng machine na ganyan kamahal syempre, meron kayo dapat na pambudget sa UPS. And kung nababanggit ko sa inyo na puro Epson yung mga printer na nare-recommend ko, yan lang kasi talaga yung recommended ko na printer for document printing, for sticker printing, 'di ba? Kasi talagang napaka-flexible niya when it comes sa mga ink, dye ink, sublimation, pigment ink, sobrang pwede siya. Pero kung gusto nyo na mag-brother kayo, go for it mga tropa para ma-experience nyo kung bakit ko sinasabi na pangit etong brother printer. Kasi kung bibili kayo ng mga printer mga tropa, yung dapat yung mabilis mabuksan, mabilis makalikot, konti lang yung tornilyo pagka nagka-trouble. Kasi kung into printing business ka talaga, hindi ka dapat laging nagpapa-repair kasi hindi naman ganun kalakihan talaga sa una etong printing natin na to. So halimbawa, kumita ka ng 700 sa isang araw, nasira yung printer mo, kung tutuusin, sobrang dali lang naman talagang i-repair nun, tapos sisingilin ka pa ng 1,000, diba? Di lugi ka. Mga tropa, kung napapanood nyo yung mag-asawang merong printing business na nagpiprint ng sticker, yung piso print dahil eco-solvent yung gamit nila, 'di ba? Yung mga nagpa-product label, sila lang din yung nagiging technician ng mga pinaka-printer nila. Kasi ganun talaga dapat sa printing business mga tropa. And syempre kung mga sticker label, yung mga trip ninyo, yung mga mahahaba na output, yung mga mahahabang papel, yung mga roll to roll, etong mga nabanggit na printer na inintrohan natin, hindi yan pwede doon. Dahil ang mga printer na ginagamit sa mga roll to roll na printing, ayun yung mga Epson 1300 na i-convert into eco-solvent, or yung mga printer na Epson 11050 na kino-convert mga tropa. Malalaman nyo yan, at least meron na kayong mga idea. And syempre kung ganun yung mga gusto ninyo na mga sticker printing talaga na mga pang-product label, mas mahal pa yung inyong kailangan na ibitaw